Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ricky Rivera po, sa totoo lang. Okay po, mainit na balita po. Lumabas na po ang report ng Commission on Audit. Okay, at binabasa po natin ngayon, ito po ay isinagmit sa House of Representatives. At ito po yung natagpuan ng Commission on Audits hinggil doon sa spending ng Office of the Vice President ng ating kagalang-galang na Vice Presidente Sara Duterte. Alam niyo po ba na lumalabas po dito sa Commission on Audit reports na noong August 2022, 2 buwan pa lang ho siya sa kanyang pwesto, ay humiling po ang ating Vice Presidente ng additional funds galing sa Department of Budget and Management. Sa kabila po ng kawalan ng probinsyon sa confidential funds ng OVP budget noong kapanahunan ni Leni Robredo. Okay, so ibig sabihin, nung panahon po ni Leni Robredo, hindi po tradisyon yan na magkaroon ng intelligence funds ang Office of the Vice President. Pero nung po si Sara Duterte, 2 buwan pa lang ho siya dun sa kanyang opisina, humiling na po siya ng 250 million. COA po ito, Commission on Audit Report po ito, mainit pa po ito, 250 million ang kanyang hiniling na intelligence fund. Okay? So, nangalap po ng pondo ang DBM, nakalikha po sila, out of 250, 125 million, at kinuha po nila dito dun sa Good Governance Program. Okay. At, nung December 20, 2022 na po, ito pong 120 million na cheque sa confidential funds na dati wala, nung panahon ni Leni, inisyu po sa OBP, at ang pumirma po doon, ang OBP Director for Administrative and Finance Services, Rosalyn Sanchez, at OBP Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio. At doon sa the same day, no? Ito pong si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng ating kagalang-galang na Vice Presidente, ay winidraw po yung buong 125 million. Saan po? Sa Land Bank, Shaw Boulevard. Sa isang singular transaction. Okay? Isang isang withdrawal lang. Ang ginawa ng OBP mula sa Land Bank, Shaw Boulevard na nagkakahalaga ng 125 million pesos. At ito pong cash, no? Ay inilagay sa 4 na malalaking gym bag ni Miss Acosta at kasama ang iba pang mga tauhan ng OBP. 11 days later, ito pong 125 million pesos, nawala. Naging parang bula. Okay. So, ang kiniklaim po ng opisina ng Vice Presidente, kanina pong winaldas itong 125 million ng 11 days, magmula December 21 hanggang December 31. Okay, so nangangahulugan na sila po ay gumasta ng 17.8 million pesos kada araw. At saan po daw napunta itong 17.85 pesos o million pesos bawat araw? Ito po, na nagkakalaga 125 million, no? 16 million sa rentahan ng mga safe houses, 14 million purchase of information, 10 million payment of reward. Diba, hindi pa pareho lang yun? Purchase of information at payment of reward, yung isa, information lang. Ano yung payment of reward? Anyway, nandiyan to, nasa kuha po ito, 35 million purchase of supplies, 40 million medical and food aid, and 10 million travel expenses.
At ito pong mga ito, nagsubmit po sila ng mahigit 2,670 receipts sa Commission on Audit. At doon po sa mga resibo na yan at sa isa pa pang mga records, nakita po ng COA yung isang pangalan, yung Mary Grace Piatos, na sinasabi naman ng civil registrar na there's no such person. Walang death certificate, walang birth certificates, walang birth certificates, wala rin parents. Pero, naka-receive po ng 70,000 pesos na mga medisina noong December 30, 2022, holiday po yan, Rizal Day. Pero naman, si Canor Adrian Contis, nakakuha din po ng 70,000 pesos na mga medicines. At ito pang mga iba, Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Contiveros, Christine Applegate Estrada, Denise Tanya Escudero, Chris Solon, and Paul M. Solon. Yan, ito daw po yung mga recipients nitong pera na nagkakahalaga ng 125 million na ginasta sa 11 days. Okay. At ito pa nalaman po ng COA, no? 158 Department of Education receipts dated 2023 for expenses made in the last quarter of 2022. At doon po sa mga resibo na yan, pare-pareho pong mga pangalan ng mga tao ang di umano ang tumanggap ng pera sa isang araw. Mula po sa opisina ng OPP at ng Department of Education. At yung iba pong mga resibo ay unreadable, unsigned, o walang mga detalye. Kaya naman po, noong October 13, 2023, dinisallow na po ng Commission on Audit ang 73.28 million nung mga ginastos po ng ating Vice Presidente. At ano po yun? Yung 10 million in cash awards, 34.8 million sa various goods, and 24.93 million sa medicines. Kaya from quarter 1 to quarter 3 ng 2023, nakatanggap na po ng 375 million pesos in confidential funds ang opisina ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Na natatagpuan po ngayon kasi na-red flag bilang misused. Okay? So, yan po. Asahan po natin yung iba pang paglabas nitong mga report na ito ng Commission on Audit. At suffice it to say, talaga ho namang saganang aking po, base sa nalaman ko sa batas, maaari mong pumasok ito sa malversation, no? Of public funds, no? Na maaaring maging justification para dito sa pagsampa ng articles of impeachment dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Bakit sa lahat-lahat po ng mga inaakusa sa ating kagalang-galang na Vice Presidente, sa tingin ko bilang ordinaryong mamamayan, ito po ang pinakamalala, no? Yung paglustay ng pera ng taong bayan. Kasi hindi naman yung niya pera yan. Sinasabi ko, natatandaan ko yung sinabi ng kanyang ama na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang sinabi ng kanyang ama, hindi, pinagkatiwalaan sa kanya, binigay ng taong bayan sa kanya. So, nasa sa kanya na paano gastusin. Ibig sabihin, sinasabi niya na discretionary itong, wala naman nag-dispute doon na discretionary. Wala naman nag-dispute at wala nang tumatanggi, maski ako, na bigyan ng intelligence funds ang Vice Presidente. Ang sinasabi lang natin dito, simple lang. Simple lang. At sa totoo lang, kinakailangan naman na maging responsable yung may discretion dun sa paggasta ng pera ng taong bayan. At kinakailangan bilang responsable, dapat kayo po ay responsable, accountable. Ibig sabihin, kung humingi kayo ng intelligence fund, pamigay, katulad yung nakalagay dito, kinakailangan naman yung binigyan talagang totoong tao. Yun lang naman po yung point dyan. Hindi ko malaman sa ating Vice Presidente at ang kanyang kapo, bakit patuloy nang hinaharangan
itong impeachment. Dapat itong hindi, sapagkat ito mga ho yung dapat na pagkakataon niya para linisin yung kanyang pangalan. No? Na ito pong mga amounts na ito ay naipamigay sa mga tao na karapat-dapat bigyan nung mga pera na yon. Okay? At totoo sila. Kasi lumalabas na although pwede kang gumamit talaga ng alias names, nonetheless, dapat pa rin ho ay may additional documents na nagsasabi kung sino yung totoong tao sa likod ng pangalan. Di ba napakasimple lamang po? Kaya kung ako nga ho sa Vice Presidente, pagkakataon ho niya dito sa impeachment trial na sabihin sa amin yung totoo. Huwag ka matakot. Huwag ka matatakot. Ito pa pala, yung isang sinasabi, yung impeachment trial daw, political persecution. Hindi po yan. Hindi sa frontrunner ka ngayon sa survey, ikaw na talaga ang magiging Pangulo ng 2028. Wala nakakaalam yan. Di ba? At kung frontrunner ka ngayon, hindi nangangahulugan na by 2028, frontrunner ka at ikaw na mananalo. Kasi may eleksyon. Di ba? May eleksyon. Pwede frontrunner ka, talo ka. Nung 2025 elections, napatunayan po natin yun. Nakaramihan doon sa mga sinasabi ng mga surveys na mananalo, natalo. Bakit ka magiging main target ng gobyerno? Wala pa naman, ang layo-layo. So, ibig sabihin that's a flimsy excuse, madam. Kung ako sa inyo, magpasakop kayo sa gusto ng taong bayan at magpasakop kayo sa saligang batas. Ano po ang tinatakda ng saligang batas tungkol sa impeachment? Kapag kayo natanggap na ng Senate, Senado, ang articles of impeachment, napakamalinaw po doon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na try at decide. Kinakailangan talaga magkaroon ng trial. At doon nga po pala sa nagsasabi na pwede namang questionin ng jurisdiction. Wala po, wala ho sa batas na pwede kayo bakit? Dahil yung pong provision na yan ay napakalinaw na kung sino ang may jurisdiction kapag impeachment cases. Ang may jurisdiction lamang po niyan ay ang Kongreso. Specifically, ang House of Representatives at ang Senado. Ang function po ng House of Representatives, tignan kung may basihan para kasuhan ng impeachment ang isang constitutional officer. Samantalang ang Senado naman, patunayan o hindi kung tama yung sinasabi ng House of Representatives na ang nasabing constitutional officer ay lumabag doon sa kanyang mga napagkasunduan o napag-sworn na mga responsibilidad sa ilalim ng batas. Malinaw po yan, Senate President. So, wag natin lagyan ng political yan, etc. Kung hindi, magkakawatak-watak ang ating taong bayan. Sa totoo lamang po. Maraming salamat po.